Love Serye TV. Billionaire's Playful Engagement. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Tunog ng pick-up ang napagising kay JM. Patamad siyang bumangon. Inaantok pa siya subalit kung hindi pa siya babangon ay wala na siyang maitutulog mamaya. He looked on his wristwatch. It was 4 o'clock in the afternoon. Pagkatapos ng mall tour niya sa SM ay agad siyang dumiretso sa bahay bakasyonan nila. Kahit na anong pilit sa kanya ng kanyang manager at ng nobya, ay hindi siya nagpaunlak. He was dead tired. Kadarating niya lamang kahapon mula Amerika. 1 linggo bago ang naturang mall tour, ay nakatanggap siya ng tawag sa kanyang mama. Nasa Amerika ang kanyang mama upang bisitahin ang kanyang tiyuhin. Nag-iisa at nakababatang kapatid ng kanyang mama na nakabase roon. Pero nagkaroon ng mild attack ang tiyuhin. Dahilan upang isugod ito sa ospital. Kahit mild stroke lamang ang nangyari sa tiyuhin, ay minabuti niyang lumipad patungong Amerika. He had been close to his uncle. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang papa, kung kaya ang tiyuhin na ang tumayong ama niya. Wala rin naman kasing anak ang kanyang tiyuhin, kung kaya lalong naging malapit sila sa isa't isa. Bagamat nauunawaan naman niya ng kanyang manager, ay minabuti niya na hindi na rin humabol sa kanyang mall tour. Isa pa ay hindi naman niya gawi ang iwanan ng kanyang natunguhang commitment. Sino ho ang bisita niyo? Ay kalabaw. Gulat na sabi ni Lola Meli nang sa paglingon nito ay nabangga siya. Naku batang ito, at nagulat naman ako sa'yo. Pasensya na po manang. Kamot ang ulong hingin pa umanhin niya. May bisita ho ba kayo? Muling tanong niya na nakatingin sa papalayong pick-up. Isang bagong kaibigan. Nakangiting sagot ni Lola Meli na pumasok na sa kabahayan. Sumunod siya rito. Kaibigan? Kunot noong tanong niya. Namalengke kasi ako kanina. Tapos sa isang mabait na dalaga na nabilhan ko. Napakabait na bata. Abay inihatid pa ako rito. Nakangiting kwento ni Lola Meli. Bakit hindi ho kayo nagpahatid at nagpasundo kay Tony? He asked. Lumapit siya sa ref at kumuha ng soft drinks and can. Hinatid naman ako ni Tony pero nagtuloy siya sa may bayan at may binili roon. Ani Lola Meli. Ano bang gusto mong iluto ko para sa hapunan? Tanong nito sa kanya. Ikaw talaga, abay nag-soft drinks ka na agad eh. Wala pa naman laman yung tiyan mo. Palatak ng matanda. Kaya inihatid kayo ng bago ninyong kaibigan? Tanong niya na hindi pansin ang paninita ng matanda. Oo, gusto mo ba ng pakbet? He nodded. Abay napakabait na bata at maganda pa ha. Natatawang kwento pa ni Lola Meli. Kinuha nito ang gulay sa vegetable chiller. Ipapakilala nga sana kita sa kanya. Nako, natitiyak ko na magugustuhan mo siya. Simple pero magandang dalaga. Patuloy na pagbibida ni Lola Meli. Manang, alam naman ninyo na ikakasal na ako. Natatawang sabi niya. Napailing si Lola Meli habang ginagayak na mga lulutuin para sa kanilang hapunan. Talaga bang sigurado ka na pakakasalan mo siya ha, JM? Hindi tumingin na tanong ni Lola sa kanya. Inilapag ng binata ang baso sa mesa bago nilapitan si Lola Meli. Manang, hindi ko naman kayo ipagpapalit eh. Kayo pa rin syempre nag-iisa sa puso ko. Nakangiting niyakap niya ang matanda. Dalaga pa lamang ang kanyang mama ay kasama na nito ang matanda. Kaya naman ito na rin ang tumayong yaya niya. Nang mabili ng kanyang mama ang lupain na iyon, ipinatayuan iyon ng villa upang magsilbing bahay bakasyon nila ng pamilya. At doon mas ginustong mamalagi ng matanda. Marahil ay naiinip at naiingayan ito sa magulong lungsod. Umuuwi na lamang siya roon tuwing weekend upang makasama ang matanda at makapagpahinga naman kahit paano. Sa uri ng trabaho niya, ay gusto niya naman na makalayo kahit ilang sandali lamang sa limelight. He was 16 when he entered showbiz. Tutol pa noon ang kanyang mama, pero wala rin itong nagawa dahil iyon talaga ang gusto niyang gawin. He started his career as a commercial model. After a year ay tuluyan na niyang pinasok ang magulong mundo ng showbiz. At doon ay nakilala niya at pinarehas sa kanya si Laika Buena. Kinalaunan ay nauwi sa totohanan ng kanilang tambalan. Nasa 2 taon na ang relasyon nila. At sa kasalukuyan ay nagpaplano na sila ng nobyang magpakasal. He, mahanong ang tigilan mo ako. Anitong bahagyang pumiglas. Natawa ang binata. Si Lola Meli ang numero 1 may disgusto sa kanyang nobya. Ano naman kasi ang inaayaw niyo kay Laika? Tanong niya. Sandaling nahinto si Lola Meli sa ginagawa. Kung talagang mahal mo yan, ay wala na akong magagawa. Iginagalang ko yung desisyon mo.
Sabi nito na itinuloy na muli ang ginagawa. Hayaan ninyo at kapag naikasal na kami, ay bibigyan namin ho kayo ng maraming apo. Nito. Nako, sana nga ay magkaroon ka ng maraming supling. Ni Lola Meli kasabay ng pag-iling. Napangiti na lamang siya sa reaksyon nito. Saan ka na naman ba nanggaling na bata ka? Nakapamewang na bungad ni Aling Lina kay Isa. Mano po, Chang? Sa halip ay sabi niya na kinuha ang kanang kamay ng tiyahin upang magmano. Sabi ko kako kung saan ka nanggaling at ang aga mong nagsara. Muling tanong ng tiyahin na tiningnan ang nilulutong sinaing. Kuwan ho kasi. Huwag mo idadahilang kasama mo si Monique at may ginawa kayong proyekto at hindi ko yun tatanggapin. Pangunguna nito. Isa rolled her eyes. Chang, niya na humugot ng malalim na hininga bago nagpatuloy. Mangyari ho kasi na may matandang bumili ng mga tinda natin. Halos pakyawin nga ho niya yung paninda natin eh. Wala pong kasamang umuwi kaya nagbagad ng loob akong ihatid yung matanda. Paliwanag niya. Inuna mo ang paglalakwatsa mo kaysa bantay ng tindahan. Chang, halos maubos naman ho yung paninda kanina kaya hinatid ko na ang matanda. Isa pa magiging suki natin yon. Pangatwiran niya. Suki. Hala, pagkaluto ng sinaing, nagluto ka ng ulam. Malapit nang dumating yung pinsan mo at hindi pa nakakaluto. Kung hindi pa pala ako maaga natapos sa paglalaba kina Aling Maria, ay hindi pa pala nakakaluto. Mahabang litanya ng kanyang tiyahin. Ano ho bang lulutuin kong ulam? Tanong niya na binuksan ang ref na may 5 taon na yata sa kanila. Isipin pang second hand lamang iyon ang mabili ng kanyang tiyahin. Paminsan-minsan pa nga ay sinusumpong iyon at hindi lumalamig. Ano bang naririyan? Tanong nito na nahiga sa lumang sofa. Niska niya ang laman ng ref. Napangiwi siya. Puro itlog na puti, itlog na pula, kamatis at bottled soft drinks ang lalagyan nila ng tubig ang laman ng ref. Wala naman hong laman yung ref natin. Sagot niya. Anong wala? Tanong ni Aling Lina na nagtataka. Abay kabibili ko lamang ng 1 dosenang itlog kahapon Pulos itlog nga po. Kamot ang ulong sabi niya. May laman. Sasabihin mong wala. Anang tiyahin na muling ipinikit ang mga mata. Ano ho bang luto ang gusto niyong gawin ko sa mga itlog ninyo? Nakangusong tanong niya. Bahala ka na dyan. Huwag lamang prito at kahapon ay ulam na natin yon. Napabugan ng hangin si Isa. Hay, walang kamatayang itlog na naman ang ulam. Bulong niya. May ibinubulong ka ba? Wala ho. Sabi ko ho ay magsasarsyado na lamang ho ako. Mabuti pa nga. Sa Amerika. Kailan ba ang kasal ni JM? Tanong ni Ronilo. Ang plano nila ay bago matapos ang taong ito. Sagot ni Louie. Kailan ka babalik ng Pilipinas? Ikaw, wala ka bang balak mag-attend sa kasal ng pamangkin mo? Sa halip ay tanong nito. Ronilo sighed. It's been 21 years since he left the Philippines. Ang kapatid lamang ang dumadalaw rito sa Amerika upang magkita sila. Si Louie, ang nag-aasikaso ng negosyo nilang itinayo mula nang mamatay ang asawa nito. Matagal na naghihintay sa iyong kumpanya, plus magtatampo na si JM if you don't make it. Wika pa nito. Ronilo chuckled. I wouldn't miss it. That is for sure. If you want, sabay na tayo. I am planning to go back next month. Mauna ka na. Don't worry, a-attend ako ng kasal ni JM. Pagbibigay ng assurance ni Ronilo sa kapatid. Nasisiyahang tumango naman si Louie. Ilang taon na nga ba si JM? Kapag Juan ay tanong ni Ronilo. He's 34. Parang kailan lamang ay karga-karga ko pa siya. Natatawang sabi nito. Natawa rin si Louie. Sanay naririto pa si Pedro. Hindi maiwasan na mabahira ng lungkot ang tinig ni Louie. Pag-akaala sa namamayapang asawa. Louie, I'm sorry. We should be happy for my son's upcoming wedding. Kumusta nga pala si Belle? Pag-iba ni Louie ng usapan. Ronilo clenches jaw. Is she okay? Look, kung ano man ang pinagdadaanan niya ay siya rin naman ang may kagagawan. Tiimbagang nasabi ni Ronilo. Ilang sandaling namayani ang katahimikan. Si Louie ang bumasag ng katahimikan. Pinagsisisihan mo bang? This conversation is nonsense. Ni Ronilo na tinalikuran si Louie. Naging regular na mamimili ni Isa si Lola Meli. Nakilala na rin ito ang kanyang tiyahin nang minsang mamili ang matanda at nataong naroon din sa tindahan ang kanyang tiyahin. Nagkahulihan naman agad ng loob ang dalawa. Nag-alok pa nga ng kanyang tiyahin ng gatas sa matanda na hindi naman tinanggihan ang huli. Dahil paborito daw iyon ng alaga nito.
Kada linggo ang pagrarasyon niya ng gatas sa villa. Siya na ang nataasa ng kanyang tiyahin na magrasyon ng gatas kay Lola Meli dahil alam naman daw niya ang bahay ng matanda. Kaya tuwing linggo kapag nagrarasyon siya ng gatas, sa malaking bahay siya nanananghalian sa kagustuhan na rin ni Lola Meli. Ang binatang alaga, amo naman ni Lola Meli, ay hindi niya pa nakikita. Kalimitan kasi hindi niya na ito naaabutan ayon sa matanda. Masyado na raw kasing late kung umuwi ang binata. At kinabukasan naman ay lumuluwas rin ito ng Maynila. Sa hapon ay inihahatid na lamang siya ni Tony sa kanila. Malapit na pala ang pagtatapos mo. Wika ni Lola Meli na dinulutan siya ng bualaw. Iyon ay binusang mais o mas kilala sa tawag na binatog. Nasa kusina sila, katatapos lang nilang mananghalian. Maraming beses na siya nakarating sa Villa Villas, pero hanggang sa kusina lamang siya. Tuwing nagrarasyon siya roon ay sa likod bahay siya dumaraan. Idagdag pang ang kusina yata ang paboritong tambayan ni Lola Meli. Mahilig kasi itong magluto. Nahihiya naman siya magsabi kay Lola Meli na gusto niya makita kahit na ang salaman lamang. Tumango siya. Nabanggit sa akin ni Lina noong isang araw. Excited na nga po ako eh. Nakangiting sabi niya. Ano bang balak mo pagka-graduate mo? Magtatrabaho ho ako sa Maynila. Sagot niya na isinubo ang kutsarang may lamang binusang mais. Bakit naman sa Maynila? Maaari ka naman dyan sa malalapit na kumpanya. Isa side, minsan na siyang nabanggit sa tiyahin ang balak niyang pagluwas ng Maynila sa oras na makagraduate siya upang doon hanapin ang swerte niya. Siyempre pa ay tutol ang kanyang tiyahin at mapilit itong sa lugar na lamang siya magtrabaho. Wala man pong masama kung dito ako makakahanap ng trabaho. Pero siyempre po, gusto ko munang subukan ang kapalaran ko sa Maynila. Kapag hindi ako sinuwerte, di uuwi ako rito at mag-a-apply ako. Sagot niya, gusto mo ba talaga sa Maynila mamasukan? Paniniyak na tanong ni Lola Meli. Opo, susubukan kong ilapit kita sa kakilala ko, sabi nito. Sa sinasabing iyon ni Lola Meli ay bigla ang ginawa niyang pagtayo at sinugod ng yakap ang matanda. Naku, maraming salamat po. Natawa si Lola Meli. Saka ka na magpasalamat kapag naipasok na kita. Isang gabi bago ang araw ng pagtatapos ni Isa, naroon siya sa kanyang silid at nakatingin sa mga larawan ni JM na inilatag niya sa ibabaw ng kama. Para siyang tangang kinakausap ang mga larawan ng kanyang idol. Alam mo ba kung bakit mapilit ako sa Maynila makahanap ng trabaho? Tanong niya sa mga larawan na hinahaplos pa ang mukha ng binatang aktor. Dahil sa'yo, gusto ko mapalapit sa'yo para mas malapit ko mapuntahan ang mga mall roon kapag naroon ka at may mall tour ka sa Maynila. Sagot niya sa sariling tanong. Hi, sana makita na ulit kita. Nakapikit na pakli niya. Hawak-hawak ang litrato ni JM. Lord, sana iyon na ang gift niyo sa akin sa graduation ko bukas. Hiling niya. Magsasalita pa sana siya pero ginulantang siya ng marahang katok. Chang? Lina? Ako ito, si Monique. Sagot ng nasa kabilang pinto na itinulak ang nakasarang pintuan na hindi naman pala nakalak. Umikot ang mga mata ni Monique na makita nito ang hawak niyang larawan. Bakit nakapasugod ka? Tanong niya. Bigla ang pagguhit ng lungkot sa mukha ng kaibigan. Nag-aalalang nilapitan niya ito. May problema ba? Tanong ni Isa. Hindi ako makaka-attend ng graduation bukas. Humihikbing sagot ni Monique. Pero bakit? Kunot noong tanong niya. Bakit biglaan naman yata? Ang ibig kong sabihin ay bakit bukas pa? Nasa Australia ang ina ng kaibigan at alam niyang pinipetisyon ito ng ina nito. Pero hindi niya inaasahan na sa mismong graduation pa nila ito nakatakdang lumipad patungong Australia. Oo nga kaya lang, dumating na kasi ang visa ko ng isang araw lang at naikuha agad ako ni nanay ng plane ticket. Sabi ko nga kung pwedeng i-postpone kahit isang araw ang alis, kaya lang hindi pumayag si nanay. So, nagpunta ka ba rito para magpaalam na? Naiiyak na tanong niya. Malungkot na tumango si Monique. Isa and Monique were best of friends. Mula pagkabata ay magkaklase na sila. Naiiyak na niyakap ni Isa ang kaibigan. Mamiss kita friend, aniya. Ako din, anito na gumanti ng yakap sa kanya. Paano nga pala si Impong? Tanong niya na kumalas siya sa pagkakayakap sa kaibigan. Mauna lamang ako kay Impo. Susunod rin siya pagkatapos ng isang buwan. Aayusin muna ang bentahan ng bahay bago siya umalis. Sagot ni Monique. Hays, naiiling na sabi ni Isa. Nakakalungkot naman. Oo nga, kahit si Impong ay hindi gustong ipagbili ang bahay,
Pero matatagalan kasi ang pagbalik namin rito kaya hayon, kailangang ibenta ang bahay. Sasakalin kitang babae ka eh. Hindi napigilan saad niya, makalipas ang ilang sandali. Pilit pinipigil ang muling pagsungaw ng mga luha. Paano pa ako magiging masaya bukas niyan aalis na kayo ni Impong? Akala ko pa naman ay makakasama kita sa importanteng okasyon sa buhay natin. Mamimiss talaga kita. Naiiyak na niyakap siyang muli ng kaibigan. May ilang sandaling na natiling ganoon ang ayos nilang dalawa. Para pa nga silang mga tanga. Both of them were laughing and crying at the same time.